or duman sa sa tubig, they makakontaminate sa tubig, which is pag ang purpose man ng kakang plastic na ilalagay mo para lang maka-hold zero, baka para magtaon ng nutrient. Kaya nakaisip kami kadtong soluble fertilizer para ito ang mag-produce ng nutrients, saka itong plastic para i-hold zero kang kang plant. Because especially ngunyan, ang soil baga dahil mo siya renewable, limited man lang siya. And para ma-prevent especially in cities na limited lang ang soil, na encourage talaga ang urban gardening. Advisable na magamit ng mga organic techniques para para gamit yung soil. So, yun. Then structural plan po. So yan, ma-shed kami ng plastics. Then mga arb lang po kayong kadakula para dahil po matunaw agad or ma-absorb kadto yung plant pag sa dito ng man. Next is yan po tong resin, plant resin. So ang resin po sa plant by the way po pag plastic po, it takes 500 years para matunaw sa water, and for soil man actually dahil siya natutunaw na nagiging microplastic lang siya tapos nakakontaminate na same pag sa soil man, it takes 450 years mga araw yan. So yun ang ang solution na naisip mo, dahil nga siya natutunaw, saka dahil siya dissolve sa water pag coat mi si plastic with plant resins. Next po is yan po. I-mix na po siya with compost or with water. Ito yung pong compost, tapos itong water, hahaluan. Itong compost, we are aware naman na may nutrients na to. Itong water, hahaluan meaning soluble fertilizer para ma-provide yung mga nutrients na kaya kuhan ka to yung plant. And next po is for conclusion.